sa bawat isa. Puri ng Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob niya sa atin. Awitan po natin ang Panginoon bilang panimula sa ating pag-aaral. Hallelujah. Sa buhay ko, sa labis ng pag-ibig niyo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay inyong pinatawad at binigyan niyo pa ng tinig
Panginoon, na ang mamutawi sa aming mga labi, ang mga makita sa aming pagkilos sa buhay. Ipulot tunay na papuri sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo. Hallelujah. Muli, Panginoon, sa oras na ito, hiling namin ang inyong paggabay. Holy Spirit, samahan niyo po kami. Idakon niyo po ang inyong presensya, Panginoon, saan man kami naroroon. Hallelujah. Maunawaan, maintindihan namin ang inyong salita, Panginoon, sa oras na ito. Kayo lamang ang mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At naririto mo naman po tayo ngayon para mag-aral ng kanyang salita. Punta po tayo muli doon sa ating pinag-aaralan sa aklat ng Titus. Chapter 2 na tayo. At nung sinimulan natin yung chapter 2 last week, no, at tungkol iyon sa mga dapat na kilos o pamumuhay ng isang Kristiyano sa iba't ibang mga age gap, no, sa mga nakakatandang lalaki, nakakatandang babae, at nakababatang lalaki at nakababatang babae, no? At pinakita doon yung karapat-dapat o yung nararapat na pamumuhay ng isang Kristiyano para maging iba doon sa mga pamumuhay ng mga hindi mananampalataya. At nakita natin doon sa verse 12, no, na binigyan tayo ng Panginoon ng biyaya, no? Yung biyaya ng Panginoon ang magtuturo sa atin, no, para talikuran ng kasamaan, no, at mamuhay ng makadiyos at kalugod-lugod, no, sa Panginoon. At nabanggit rin natin nung nakaraan, no, na wala tayong maidadahilan sa Panginoon, no? Hindi natin pwede sabihin na, Panginoon, di ko kayang mamuhay ng ng ganito eh. Hindi ko kayang baguhin yung aking pag-uugali. Hindi ko kayang maging hindi ko kayang ibahin yung dati kong kinagawian. Ganito na talaga ako, Panginoon, hindi. Kaya nga binigyan sabi doon, no? Hindi bago pa magdahilan bago pa tayo magdahilan, no, sa mga pinakita ni Apostol Pablo na dapat nating kilos, binigay na agad ng Panginoon yung dahilan, no, para magawa natin ito. Sabi doon, dahil sa biyaya ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon na naihayag na sa atin, yung magtuturo sa atin para talikuran yung ating mga makamundong pagnanasa at makapamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, no? Sabi sa English, we should it teaches us to say no, to worldly movements. Tinuturuan tayo na humindi, no, sa mga makamundong pagnanasa. Pero ang problema, no, imbis na humindi tayo doon, no, instead of saying no to worldly things, hinihindian natin yung biyaya ng Panginoon. Hinihindian natin yung tinatanggihan natin yung kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon na tutulong sa atin. Imbis na ma-avoid natin yung pagkakasala, ina-avoid natin yung biyaya ng Panginoon na talaga namang tutulong sa atin para maiwasan ang pagkakasala. At hindi lang yan, marami mga bagay, no? Magbabanggit ako ng mga talata po ngayon, no, para lang tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan ito, no, at ma-realize natin, no, ma-remind tayo sa mga mali nating gawa. No, kahit mga Kristiyano tayo, minsan hindi natin pinapamuhay ang ating pagiging Kristiyano ng 100%. No? Kaya punta tayo sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7. 2 Timoteo chapter 1 verse 7. Itong mga talata na to ay alam natin, pero may mga problemang lumalabas. Kahit alam natin yung mga bersikulo nito, mayroong mga problema tayong mga ginagawa. 2 Timoteo chapter 1 verse 7, sabi dito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan,
kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Maganda yan, no? Sabi ng bersikulo, binigyan tayo ng Panginoon ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. No, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng kaduwagan, no? Fear, spirit of fear, no? But of power, no? Love and self-control. Ang problema ito, no? Marami pa sa mga Kristiyano ngayon ng duwag. No? Marami pa sa mga Kristiyano ngayon ng duwag. Hindi lang duwag sa mga demonyo, no? Pag mayroong mga masasamang espiritu, hindi lang doon, kundi duwag sa pagsunod sa salita ng Diyos. Duwag sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Which is hindi naman talaga dapat. Dahil hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng kaduwagan. Imbis na tanggihan natin yung espiritu ng kaduwagan, o i-deny natin yung espiritu ng kaduwagan, yung dinideny natin ay yung espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Instead of saying no to the spirit of fear, we say no to the power, to the love, and to self-control. Hindi natin maipapamuhay, no? Hindi natin pinapamuhay yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. We say no to the wrong things. Tinatanggihan natin yung mga maling bagay. Kaya nga naman, magugulat tayo kahit Kristiyano na namumuhay pa rin ng matatakotin pa din. Duwag pa din sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Tatawagin kang pastor, no? Sasabihin sa iyo ng inyong pastor, ikaw Brad, no, sister, tinatawag ka ng Panginoon sa paglilingkod. Tuloy ko lang, pastor, nakakatakot naman yan. Biglang gano'n ang reaksyon. Which is mali. Dahil hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng kaduwagan. Pero ang problema, yun pa yung ginugusto natin. We choose the spirit of fear rather the spirit of power, love, and self-control. Tama po ba? Ganun ba yung ginagawa natin? Isa pa, sa Isaiah chapter 41, Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi dito, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon dito. Sabi ng Panginoon, hindi dapat tayo mangamba, no? Papalakasin tayo, tutulungan tayo, iingatan tayo, no? Tapos sabi pa doon, no, yung kapangyarihan ng Diyos yung magliligtas sa atin. Pero ang problema, sa tuwing lalakad tayo sa kalooban ng Panginoon, lagi tayong nangangamba, lagi tayong nag-aalala, lagi tayong natatakot. No? Kapag nakita natin ang ating sarili na parang hindi kakayanin yung utos ng Panginoon, hindi natin kakayanin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, nanghihina tayo. Pero hindi nakalimutan natin yung isang bagay na very obvious, nakasama natin ng Panginoon. Nasa talagang sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Panginoon, makakapagpatuloy tayo. Kaya hindi dapat tayo mag-alala, hindi dapat tayo mangamba. Amen po ba? Nakakalimutan natin yun, mga kapatid. May mga panahon na punong-puno tayo ng ating sarili sa pagharap ng mga pagsubok at problema. Nakakalimutan natin meron pala tayong Diyos na kasangga. Nakakalimutan natin, nandyan pala yung Diyos pala natin makapangyarihan. Kaya naman, takot na takot. Pag nakakalimutan yung bagay na yun, takot na takot, parang hindi nakakayanin yung kinaharap mo. Amen. Sabi ni Pastor Regina, be still and let go and simply let God. Huwag kalimutang kasama natin ng Panginoon. Sabi ni Pastor Harold Mangulabnan. Kaya hindi tayo nakapamuhay ng 100% Christian kasi nakakalimutan natin yung mga katotohanan na ito. O kaya, alam natin, no? Minsan naman, alam natin, pero tinatanggihan natin. Hindi natin pinamumuhay yung ating alam, yung ating pananampalataya. Kaya naman maraming Kristiyano yung namumuhay ng duwag o nabibigo dahil hindi pinamumuhay yung mga katotohanan ito. Isa pa, ito alam natin to, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Pero buksan na lang po natin. Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Sabi dito,
Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa inyong sariling karunungan. Sabi doon sa verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa inyo ang tamang landas. Yung sabi ng Panginoon, unahin mo muna ako, no? Magpaturo ka sa akin, i-acknowledge me, no? At ako magtatama ng iyong landas, no? At yun, gusto natin, nasa tamang landas tayo. Pero ang problema, imbes na sundin natin ang Panginoon, mas sinusunod pa natin ng ating mga kagustuhan, mga plano. Instead of acknowledging God first, ina-acknowledge muna natin ang ating mga kagustuhan, ng ating sarili. Tapos banda-banda ron, kapag nabibigo na, kapag umabagsak na, sasabihin natin, Panginoon, bakit niyo ako pinabayaan? Panginoon, bakit parang wala na ako sa tamang landas? Kasi unang-una pa lang, imbis na piliin mo, unahin mo ang Panginoon, magtanong palagi sa Panginoon, i-acknowledge ang Panginoon, magtiwala sa Panginoon, nagtitiwala pa tayo sa ating sarili. Kaya minsan, huwag tayong magtaka. Kapag dumadaan tayo sa mga kabiguan, baka naman nung bandang una, bago ka pumunta sa kabiguan na yun, inuna mo pa yung iyong sarili. Hindi ka nagtanong sa Panginoon, hindi ka nagtiwala sa Panginoon. Pero once na inuna natin na in-acknowledge natin ng Panginoon, He will make our path straight. Pero ang problema, hindi ganun yung nangyayari. Mas inuuna natin ang sarili natin. Mas sinusunod natin yung ating sarili. Amen. Mr. Death, patayin ang sarili at lubusang magtiwala sa Diyos. Patayin ang sarili at lubusang magtiwala sa Diyos. Isa pa, oras na ba? Oras pa. Mateo chapter 6. Ito, mga alam rin, yung mga verse na ito ay alam natin. Mateo chapter 6 verse 33. Sabi dito, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa karyaan ng Diyos at sa pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan. Sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Pero ang gusto lang natin marinig talaga nun yung all these things shall be added unto you. At kapag hindi natatanggap yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw, iiyak tayo sa Panginoon. Panginoon, ba't hindi nyo tinutugon yung pangangailangan namin? But the problem is, you don't seek first the kingdom of God. Hindi mo inuuna ang Panginoon, yung mapabilang sa kaharian ng Panginoon. Yun nga yung susi para matupad yung pangako dito. Yung unahin muna ang Panginoon, yung mapabilang sa kaharian ng Diyos. At yung lahat ng ating pangangailangan, all those things shall be added. Idadagdag na lang sa atin. Pero we lose the right focus. We focus dun sa sa all these things, hindi dun sa mapabilang sa kaharian ng Diyos. Tama ba? Kaya minsan ay nagkakaproblema tayo dahil sa maling focus natin. Isa pa, Galatians chapter 5. Galatia chapter 5 verse 16. Sabi dito, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. Sino dito yung naaalipin pa ng kasalanan at gustong-gustong makalaya dito? There is a problem kaya hindi ka makalaya-laya. Kasi mas pinipili mo na sundin yung pagnanasa ng iyong laman. Mas pinipili mo na magpag-give in dun sa gusto ng iyong laman, ang gusto ng iyong sarili. At nagtataka at nagsa-struggle ka na, gusto mo na makalaya ka na sa pagkakasalang yun, pagod ka na. Pero napakasimple lang yung solusyon. Sundin mo yung sinasabi ng banal na Espiritu, yung ninanais ng Espiritu. Sa ganong paraan, hindi mo mapagbibigyan yung sininanasa ng iyong laman. Pero ang problema, mas pinagbibigyan natin yung ninanasa ng ating laman. At tinatalikuran natin, dinedenay natin yung nais ng banal na Espiritu. Kaya naman laging bumabagsak, laging nagkakasala, laging pabalik-balik sa paggawa ng mali.
Kasi tinatanggihan natin yung Espiritu ng Diyos na nasa sa atin. Yung Espiritu ng Diyos na simula pa lang na naging Kristiyano tayo, naririyan na, nasa sa atin na. Naalala niyo po yung pag-aaral natin tungkol sa fruit of the Holy Spirit, no? Na yung mga fruit na iyon ay nasa sa atin na. Ang problema ay hindi natin minamanifest, hindi natin ipinapamuha. Ganun din sa Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sa atin na. At kapag susundin natin ang Espiritu ng Panginoon, makakalaya tayo sa paggawa ng mali. Yun, tama, sabi po ni Brother Jay. Sabi doon, tayo ay templo ng Diyos, kaya't sundin natin ang kalooban niya upang makalakad sa katuwiran at kabanalan. Amen. Sundin natin ang kalooban niya, sundin natin ang Espiritu niya para hindi tayo makalakad sa mali. Hindi tayo makalakad sa mga maling gawa. Makalakad tayo sa katuwiran at sa kabanalan. But the problem is, mga struggle pa po yan. Yung gustong makalaya, hindi magawa. We choose. Ang problema ay hindi sa kakulangan ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi. Ang problema ay sa atin. Mas pinipili natin yung pagnanasa ng laman kaysa yung pagnanasa ng Espiritu. Tama po ba? Isa pa. Hanapin ko po. Ito. Salmo chapter 55 verse 22. Sabi dito, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Sabi doon, kung ibibigay natin sa Panginoon yung lahat ng alalahanin natin, no? Aalagaan niya tayo, no? At hindi pababayaan. Pero ang problema, no? Imbis na ibigay natin sa lahat, common problem ito sa mga Kristiyano, no? Alam natin na kapag ipagkakaloob natin sa Panginoon ng lahat ay iingatan niya tayo, no? Alagaan niya tayo, pero ang problema, sinasarili pa natin yung mga problema natin. Imbis na ibigay natin sa Panginoon, no, isinasarili natin. Kaya ngayon, hirap na hirap, lugmok na lugmok. Dahil hindi binibigay sa Panginoon yung lahat. Alam niyo po ba, yung main cause ng problemang iyon, yung hindi pagbigay sa Panginoon ng lahat, kasi hindi pa natin binibigay ang lahat-lahat sa Panginoon. Hindi natin binibigay yung buhay natin ng 100%. Kaya naman hindi natin maibigay yung lahat ng alalahanin natin sa Panginoon. Yun yung susi. Para mabigay natin sa Panginoon ng lahat, dapat yung buhay natin ay suko 100% sa Panginoon. Pero isang sinyalis na hindi ka pa talaga suko sa Panginoon ay yung hindi mo na ibibigay yung lahat-lahat ng iyong problema, lahat ng suliranin, lahat ng iyong isipin sa Panginoon. Instead na matanggap natin yung pangako na ito, tinatalikuran natin yung pangako na ito, mas pinipili natin na sarilihin yung lahat ng problemang kinaharap natin. Amen. Total surrender. Hallelujah. Isa pa po, no, kagabi, sino po ba yung nanood ng revival po ngayon, kagabi, ngayon din at sa Tuesday ay revival po dito sa sentro, no, bilang paghahanda din sa ating Foundation Day sa linggo. Napakaganda ng sinabi ng ating pastor, no, Pastor Joseph, patungkol sa pagsamba, tunay na pagsamba. Alam niyo po ba, kahit ngayon may mga problema pa tayo pagtungkol sa pagsamba, no? Kahit nandun tayo sa simbahan ay hindi tayo nakapagpupuri, nakapagsamba sa Panginoon ng totoo. We choose not to, instead na itaas natin ang kamay natin sa pagpupuri, sumayaw tayo, kumanta tayo sa Panginoon, no, at pagbibigay ng mabuting pagpupuri sa Panginoon, minsan pinipili na natin na hindi. We choose not to raise our hands, we choose not to sing, we choose not to dance, we choose not to give our best in praising Him. Kita mo, tagal-tagal na, minsan galing natin magmalaki, tagal natin Kristiyano,
Pero pag nakita mo magpuri sa Panginoon, parang baguhan pa lang. Hindi yun dahil sa hindi kumikilos ang Panginoon. Minsan meron ako nakausap, no, na ang sabi nila, hindi daw sila basta-basta nagpupuri sa Panginoon. No? Kailangan maramdaman muna nila na nililid sila ng Panginoon na magpuri, no? O sumayaw at magtaas ng kamay bago nila gawin iyon. No, mali. Mali. Hindi na kailangan na tulungan tayo ng Panginoon para magpuri. Mismong sa ating sariling lakas, kaya nating magpuri sa Panginoon. Mismong sa ating sariling lakas, kaya nating magpuri sa Panginoon. Nakakahiya naman, no? Tinutulungan pa tayo ng Panginoon magpuri. Na parang wala pa sa puso natin yung magpuri. Kailangan kumilos muna ang banal na Espiritu para magpuri tayo sa Panginoon. No? Nakakahiya. Mali. Kaya nga madalas, nakakahiya rin minsan, sinasabihan pa tayo ng mga MC, ng mga song leader, purihin natin ng Panginoon, which is kailangan automatic na sa atin yun. Kailangan i-encourage pa tayo na mga kapatid, purihin natin ng Panginoon sa oras na ito, purihin natin siya. No? Kapag, sino po ba mga song leader dito? Diba? Kapag nakikita mo na parang, yung mga kapatiran, yung buong kongregasyon parang tumatamlay, sasabihan mo, purihin po natin ng Panginoon, saka lang sila gagalaw, no? Nakakahiya sa Panginoon. Kailangan may mag-utos pa sa atin para magpuri sa Panginoon, which is dapat bilang mga anak ng Diyos. Amen. Sabi ni Pastor Harold, basta may hininga, magpuri. Dapat sa atin bilang Kristiyano ay automatic na yung pagpupuri sa atin. Hallelujah. Bukod pa dyan, no, ano pang isang mga pang-convince yung mga MC at song leader nakapag scripture reading na nga, pero pagdating sa song leader, kailangan pa magbanggit ng scripture patungkol sa papuri, no? Para ma-encourage yung mga mananampalataya magpuri, no? Bakit ganoon? Minsan yung dahilan kaya ginagawa yung bagay na yun para talagang hindi na nako-convince, hindi na na-encourage sa salita ng encouragement ng tao. Kailangan salita na ng Diyos yung mag-utos para magpuri tayo sa Panginoon. Minsan gano'n na lang yung dahilan kaya tayo nag-scripture pa sa pagsasong lead, which is nakakahiya. Minsan kulang pa sa atin yung encouragement ng tao, pati yung pagbabasa pa ng scripture para lang magpuri sa Panginoon. Nakakahiya. At minsan din naman, hindi lang sa ganung bagay, kailangan may mabuti pang mangyari sa atin para magpuri tayo sa Panginoon. Kailangan mayroon pang magandang nangyari sa atin para magbigay tayo ng pasasalamat sa Kanya. Minsan pa, kailangan mayroon pang magandang nangyari bago tayo magsimba. Na yung ating papuri, yung ating pagsamba sa Panginoon ay driven because of something good happen. Dahil may magandang nangyari sa iyo, bigla kang kusang nagpupuri sa Panginoon. Pero hindi. Hindi lang dapat sa mga mabubuting panahon ka nagpupuri sa Panginoon. Si Apostol Pablo at si Silas nasa panahon sila na hirap, nakulong sila, nakadena, naparusahan. But it didn't stop them from praising God. Hindi maganda yung kanilang sitwasyon, pero nanatili silang nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Ang pagsamba, no, in good times, amen, in good times and in bad, no, nananatiling Diyos ang Diyos at nararapat siyang tumanggap ng papuri. Hallelujah. Hallelujah. In every situation, good or bad, kailangan purihin natin ng Panginoon. Amen. Tama po sa mga sabi ng comment. Hindi mo kailangang makaranas ng mabuting bagay para purihin ng Panginoon. Kahit nasa mabibigat na pagsubok ka, mabibigat na sitwasyon, nararapat pa rin purihin ng Panginoon. Hallelujah. He deserves all the glory. Amen. Araw-araw ang pagsamba sa Panginoon. Maliban pa dyan, ito mga kapatid, don't misunderstand, pero may mga problema tayo pagdating sa pagbibigay, sa offering at pagtithes. Sinasabi ng Panginoon, no, malinaw naman ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa 2 Korinto, sa iba pang mga talata sa Biblia, na magbigay tayo ayon sa ating sariling kakayanan. No?
Magbigay tayo, tandaan niyo po yan, magbigay tayo ayon sa ating sariling kakayanan. Yan ang sinasabi ng Panginoon, no? God loves the cheerful giver. Mas gusto ng Panginoon yung nagbibigay ng buong puso ng masaya, no? Hindi sa palakihan. Minsan talaga yung ating kakayanan ay hindi ganun kalaki, minsan naman ay malaki, no? Pero ayon sa ating kakayanan at ayon sa ating puso, magbigay tayo, yun yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero ang problema, kahit may kakayanan tayo, ito mga kapatid, kahit meron tayong kakayanan, hindi tayo nagbibigay sa Panginoon. Kahit meron tayong kakayanan, wini-withhold natin yung nararapat sa Panginoon. Tinatago natin yung para sa Panginoon, sinasarili natin. Meron naman tayong kakayanan, meron tayong maibibigay, no? Minsan pa nga kung sino pa yung mayroon, yun pa yung nahihirapang magbigay. Pero yung walang-wala, yun yung gustong-gustong magbigay, kaso nga lang hindi makapagbigay. Pero napakalino naman ang sinabi ng Pinagaan na nga ng Panginoon yung paraan ng pagbibigay para sa atin. Sabi doon, magbigay ng ayon sa kakayanan, no, ng buong puso, no, ng maluwag, no, sa ating sarili. Pero instead, kahit ganun na yung dahilan, no, hindi pa rin natin nakukuhang magbigay. We choose not to give. Alam niyo po ba yung sa 2 Korinto chapter 8, yung mga taga Macedonia, sabi doon, pagdating sa pagbibigay, malaking encouragement sila. Sabi doon, yung mga taga Macedonia, sila na yung pinakamahirap, no, sa mga mananampalataya. At dumadanas pa ng mga persecution at iba't ibang mga pagsubok pa sa buhay. Pero sabi ni Apostol Pablo, nakapagbigay sila ng higit sa kanilang kakayanan. Higit, mga kapatid, pinakamahirap na ito. Tapos marami pang kinaharap na mga persecution. Pero sila yung higit na nakapagbibigay sa Panginoon. Higit pa na nakapagbibigay higit sa kanilang mga kakayanan, nakapagbigay sila sa Panginoon. Hindi pananampalataya yung pinapairal ng mga taga Macedonia. Pananampalataya pala yung pinapairal ng mga taga Macedonia, hindi paninigurado. Minsan kasi tayo paninigurado eh. No, yung Panginoon, magbibigay ako ng 100 ngayon kaya sigurado. Dapat netong week na ito, pagpapalain niyo ako. Minsan ganun yung kaisipan natin, pero hindi. Ang mga taga Macedonia, no, dapat pananampalataya yung pinapairal natin, hindi paninigurado. Alam niyo po ba, mayroong isang kasama ang Panginoong Jesus na nanghinayang sa pera, no? Yung mismong si Maria Magdalena ay binuhos yung pabango sa paan ng Panginoong Jesus. Sabi ni Judas, teka lang, sayang yun no, dapat binenta na lang natin yung pinambili yung pabango na iyon, tapos ibinigay sa mahihirap, no? Pinanghinayangan niya yung malaking bagay na iyon na binigay sa Panginoon. Makakapag nanghihinayang tayo, no, parang katulad na lang rin tayo ni Judas na nanghinayang sa bagay na iyon. No, huwag tayong manghinayang, no, sa pagbibigay sa Panginoon. Hindi naman yun sa kung gaano kalaki, no, kundi yung sa abilidad mo na makapagbigay sa Panginoon. Kaya ano oras na ba? Baka nag-overtime na. Overtime na nga. Kaya mga kapatid, no, going back doon sa Titus chapter 2 verse 12, no, God has given us grace, no, natutulong sa atin para makapamuhay, para masunod natin yung mga nabanggit kanina mga bersikulo. Kaya wala tayong maidadahilan, kaya wala tayong maidadahilan sa Panginoon na hindi natin masusunod ito, kasi binigay niya na yung lahat ng paraan, lahat ng kapangyarihan para masunod natin yung kanyang salita, yung kanyang kalooban. God has given us the grace to say no to worldly things and to live righteously. Amen po ba? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, sa panahon na parang may dadahilan tayo sa Panginoon, tumigil tayo at magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng maraming dahilan para makasunod sa kanyang salita, makapamuhay ng kalugod-lugod at makadiyos sa kanyang harapan, no? Masunod ang kanyang kalooban. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat dahil binigyan nyo kami ng lahat ng dahilan para makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyo, para makaiwas sa lahat ng kasamaan.
At nagsimula iyon sa pag-alay ng inyong buhay, Panginoon, para sa amin, para matubos kami sa pagkakasala. Hallelujah. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo kami na laging maalala ang aral na ito at lagi naming alalahanin na naririyan kayo, tutulong sa amin, mag-iingat sa amin. Napapasaganahin niyo, Panginoon, yung inyong biyaya sa aming buhay. Nang sa ganoon ay makaiwas kami sa mga maling gawa sa kamunduhan at makapamuhay kami ng banal at kalugod-lugod sa inyo. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang kapatid namin sa oras na ito na nag-i-struggle, Lord, na gustong makatakas sa kasalanan, kaya sa mga iba't ibang sitwasyon. Hihiling ko po sa oras nito, palakasin niyo po sila, Panginoon. Pasaganahin niyo po ang inyong biyaya sa kanila. Tulungan niyo po sila, Panginoon, nakalimutan ng kanilang patayin ang kanilang sarili at magnasa na sundin ang inyong kalooban. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe sa oras na ito. Naway napalakas kami, napaalalahanan kami, Panginoon, ng inyong salita. Purihin kayo, Panginoon, sa inyo namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa, no? Lagi nating i-share ang lahat ng devotion sa araw-araw upang maibahagi natin ang salita ng Diyos. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po. Manood po tayo mamaya, no? Samahan niyo po kami. Makiisa tayo sa revival mamayang gabi, pati sa bukas ng gabi. Ganon din po sa ating Dora Faith Foundation Day dito sa sentro, sa linggo. No, makiisa tayo at magsama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Hindi man tayo makapagsama-sama physically, pero sa Espiritu ng Panginoon, na pinag-iisa niya tayo, no, kahit saan man tayo naroon. Kaya God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. God bless po. What time daw ang revival? Ito kasing kagabi, alas 5, pero alam ko po siguro mga alas 4 ngayon or alas 5 din. No, kaya purihin ng Panginoon. God bless mo ulit sa inyo. No, antabay po kayo doon sa Dora Faith Church, sa DFC Centro FB Live, kasi doon sila doon po nagla-live. Kaya muli, sama-sama po tayo mamayang gabi, bukas ng gabi hanggang sa linggo para sa ating Foundation Day, sa online Foundation Day. Kaya God bless po sa inyo. Sa Diyos ang lahat ng papuri.